Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw o gabi po sa ating lahat mga kapatid sa pananampalatayang Katoliko. At binabati rin po natin ang ating mga kaibayo sa pananampalataya. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa paksang ito, kikilalanin po natin kung sino ang ating kinikilalang Diyos at kung ano ang kaniyang pangalan. Hindi natin maisantabi ang katanungang ito. Sino nga ba ang Diyos mo? At ano ang kaniyang pangalan? Bilang mga Kristiyano, meron po tayong mga batayan sa pagkilala kung sino ang ating kinikilalang Diyos. Tayong mga Katoliko ay meron pong tatlong mahalagang pundasyon kung saan tayo kumukuha ng tamang mga katuruan o mga doktrina pagdating sa katotohanan. Ang una, ang Sacred Scripture o Bible. Pangalawa, ang Sacred Tradition of the Apostles. At pangatlo, ang Magisterium of the Church. Ayon dito sa Old Testament, sa aklat ng Exodo, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14, sinabi ni Moises sa Diyos, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin ko sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming mga ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino o ano ang kaniyang pangalan?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay si ako nga." Mga kapatid, sa puntong ito, ating maunawaan na likas sa ating mga tao ang maghanap ng identity sa isang tao o bagay. So dito, ang Diyos ay nagpakilala kay Moises bilang si ako nga. At bilang isang tao, ay tumatakbo sa ating isipan na ang Diyos ay ikinukubli ang kanyang sarili. Basahin po natin ang Exodo Kapitulo 6, versikulo 2 hanggang 3. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako si Yahweh. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila kundi sa pangalang Yahweh." Basahin po natin sa English New International Version. Exodus chapter 6 verse 2 to 3. God also said to Moses, "I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, the Lord, I did not make myself fully known to them." So dito mga kapatid, maliwanag po kung bakit si ako nga lamang ang pagpakilala ng Diyos kay Moises. Dahil hindi pa po ito ang tamang panahon upang ang Diyos ay magpakilala sa kanyang sarili sa sangkatauhan. Dahil may plano po ang Diyos. Ngayon pupunta tayo sa New Testament. Basahin po natin ang San Juan Kapitulo 5, versikulo 37 hanggang 40, 43. "Man na nagsugo sa akin ay nagpatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang larawan. Hindi na natili sa inyong mga puso ang kanyang mga salita sapagkat hindi kayo sumampalataya sa isinugo niya. Sinaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniniwalang doon ninyo matagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ito ay inyong tatanggapin." Sa talatang ito mga kapatid, ay sinubukan ng Panginoong Hesus na kumbinsihin ang mga tao na siya nga ay Diyos dahil sa paggamit niya sa pangalan ng kanyang Ama. Subalit ang mga Hudyo ay hindi naniwala sa kanya. Basahin po natin ang Ebanghelyo ng San Juan, Kapitulo 8, versikulo 19. Siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong Ama?" Sumagot si Hesus, "Hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo ang aking Ama." Dito mga kapatid, kung ating unawaing mabuti, parang lumiliwanag na ang mga salita ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 23 hanggang 24. "Kaya't sinabi ni Hesus, kayo'y mula dito sa ibaba at ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga sanlibutan ito, ngunit ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa mapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga." Mga kapatid, sa talatang ito, mas lalong lumiwanag ang pahayag ng Panginoong Hesus. Basahin po natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 27 hanggang 29.
Hindi nila nanawaan ang Ama ang tinutukoy ng Panginoong Hesus. Kaya sinabi ni Hesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako nga. Wala akong ginawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang pinapasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi. At kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniwan. At dito mga kapatid, unti-unti nang inihayag ng Panginoong Hesus na siya ay hindi lamang isang ordinaryong tao kundi siya mismo ay Diyos. Ito po ang itinuturo sa atin ng Santa Iglesia Katolika na ang Panginoong Hesukristo ay meron pong dalawang divine nature. Ang kanyang pagiging tao at ang kanyang pagka-Diyos. Kung balikan natin ang Exodo Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14, ay nagpakilala ang Diyos sa pangalang ako nga. At ayon din sa Exodo Kapitulo 6, versikulo 2 hanggang 3, God also said to Moses, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. But by my name, the Lord, I did not make myself fully known to them. So dito sa New Testament mga kapatid, maliwanag na kiniklaim ng Panginoong Hesus na siya mismo yung nakipag-usap kay Moises doon sa ilang sa pamamagitan ng paggamit ng salitang ako nga, na siya rin papapakilala ng Diyos Ama kay Moises. Basahin po natin ang Juan Kapitulo 8, versikulo 41 hanggang 42, 44. Ito'y sinabi ng Panginoong Hesus para sa mga taong ayaw maniwala sa kaniyang pagka-Diyos. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Iisa lang ang aming Ama, ang Diyos. Sinabi ni Hesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Mga kapatid, malinaw po ang sinabi ng Panginoon, sa Diyos nga siya nanggagaling at nagkatawang tao. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa verse 44, ang diablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya ay talagang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sa puntong ito mga kapatid, mayroon pong ibinunyag ang Panginoong Hesus. Mayroon palang dalawang uri ng ama na itinuturo ng Biblia. Una, ang Ama o ang Diyos Ama na siyang ama ng katotohanan. At ang pangalawa, ang diablo na ama ng kasinungalingan. So mag-ingat po tayo mga kapatid na hindi po tayo lito sa dalawang uri ng ama na binabanggit sa Biblia. Kasi mayroon pong ibang grupo na tumatawag ng ama pero hindi nila kilala kung sino yung ama na yan. No? According to Alon Gushin Gatstein, in the Old Testament, Father is generally a metaphor. It is not a proper name for God, but rather one of many titles by which Jews speak of unto God. In Christianity, fatherhood is taken a more literal and substantive sense, and is explicit about the need for the Son as a means of accessing the Father, making for a more metaphysical rather than metaphorical interpretation. In Judaism, the use of the Father title is generally a metaphor, referring to the role as life giver and the law giver, and is one of many titles by which Jews speak of unto God. The Jewish concept of God is that God is non-corporeal, transcendent and immanent, the ultimate source of love, and a metaphorical Father. So malinaw po mga kapatid na ang Ama o Father na pumapatungkol sa Diyos na binabanggit ng Biblia ay hindi po isang proper name, kundi ito'y isang metaphor. Ito'y tinatawag na metapora o pagwawangis. Ito ay tuwirang paghahambing. So ngayon, dahil ang Ama ay hindi po isang pangalan, kaya't hindi po ito pwedeng gamitin upang i-identify ang isang tao o bagay. Nagets po ba natin mga kapatid? At dahil dito, kailangang alamin natin kung ano at sino ang Diyos na kinikilala nating Ama at kung ano ang kanyang pangalan.
Dahil baka tayo'y magkamali ng akala na ang ama pala na ating kinikilalang Diyos ay ang ama pala ng kasinungalingan o ang dyablo. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Basahin po natin ang Juan Kapitulo 13, versikulo 13. You call me teacher and Lord, and you are correct, for so I am. Ang pangangaral na ito ni Jesus ay ayon din sa sinabi ng Diyos sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4. Listen, O Israel, the Lord our God is one Lord. So diyan mga kapatid, makuha po tayo ng isa pang punto na ang Panginoon ay nagpakilala sa kanyang sarili bilang Diyos. Kagaya rin ng sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Ang talata na ito ay mayroon pong koneksyon sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 9, versikulo 6. Basahin po natin ang Isaias, Kapitulo 9, versikulo 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ito po ang ating Panginoon Jesucristo. Ibinigay sa Kanya ang pamamahala at Siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ayun. So napakalinaw po mga kapatid na ang Panginoong Jesucristo ay ang Diyos na buhay. Mahirap pang unawain na ang Diyos ay isang misteryoso. Yan po ang kalikasan o nature ng Panginoong Jesucristo. Upang mas lalo nating maunawaan, basahin po natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 11, 22. At ngayon, Ama, ako'y pupunta na sa iyo. Iiwan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, pakaingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila'y maging isa. Ibinigay ko sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako ay iisa. Mga kapatid, ito po ay misteryo ng Panginoong Diyos. Hindi po natin pwedeng tratuhin ang Diyos na parang isang ordinaryong tao lamang. Mas misteryoso pa ba ang kapitbahay mo kaysa sa Diyos? Dahil hindi mo alam ang kanyang sikreto? Sa talatang ating binasa ay malinaw na ang pangalan ng Panginoong Hesus ay siya ring pangalan ng Diyos Ama na ibinigay sa Kanya. So ibig sabihin, ang pangalan ng Ama ay siya ring pangalan ng Anak at ganun din ng Espiritu Santo. Dahil meron po tayong mababasa na pinadala ng Ama ang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo. So yan po. Basahin po natin ang mga Gawa, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. Ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, sa kanya lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So ngayon, nakilala na po natin kung sino ang Diyos na dapat nating kilalanin at sambahin. Hindi lang po basta pangalan ng Ama, dahil dalawang uri po ng Ama ang ipinakilala sa atin ng Biblia. Ang Ama ng katotohanan at ang Ama ng kasinungalingan. Ito po ang pahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya at ang Ama ay isa lamang kasama ng Espiritu Santo. Mga kapatid, upang tayo'y makasigurado kung tama ba ang pagtuturo nating ito, ay alamin po natin kung ganon din ba ang pagkilala at pagtuturo ng mga apostolis ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, 14 at 18. Nang pasimula, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sino po itong salita, mga kapatid? Basahin natin ang 14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kagandahang loob at ng katotohanan. Kailanmay wala pang taong nakita sa Diyos. Ngunit siya ay ipinakilala
ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, sino po itong tinutukoy dito na kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama? Basahin po natin ang San Mateo Kapitulo 3, versikulo 17. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. So malinaw mga kapatid na ang kaisa-isang Diyos na binabanggit dito sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18 ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen! Kahit na si Apostol Tomas na binansagang to see is to believe, noong nakita niya mismo ang Panginoon ay sinabi niya kung ano ang nilalaman ng kanyang puso. Juan Kapitulo 20, versikulo 28. Ito ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, dahil nakita niya mismo sa kanyang mga mata ang ating Panginoong Hesus na buhay na buhay. Ito rin ang itinuturo ni Apostol Tito sa kanyang sulat. Basahin po natin ang Tito Kapitulo 2, versikulo 13. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Yan mga kapatid, napakalinaw. Ano naman kaya ang paniniwala at turo ni San Pedro tungkol sa kalikasan ni Kristo? Basahin po natin ang Pangalawang Pedro Kapitulo 1, versikulo 1. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Hesukristo, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Naku mga kapatid, napakalinaw po. Ngayon silipin din natin ang aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. At nalalaman natin na pumarito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Napakaliwanag po mga kapatid. Malinaw pa sa tanghaling tapat. At tunghayan po natin kung anong masasabi ng Diyos Ama tungkol sa kanyang anak. Basahin po natin ang mga Hebro Kapitulo 1, versikulo 8. Ngunit tungkol sa anak, sabi ng Diyos, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay magharing may katarungan. Ito rin po ang sinabi ni Propeta Isaias sa Kapitulo 9, versikulo 6. Basahin po natin ang taga Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 6, 8 hanggang 10. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit na siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng mga pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Mga kapatid, ang sinabing ito ni San Pablo ay konektado po sa sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 11. Amang banal, pakaingatan mo po sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. At ito pa po, ang isa pang patutuo ni Jesus, na hindi pa man siya ipinanganak sa sanlibutan ito, siya ay existido na bago pa man ipinanganak si Abraham. Basahin po natin ang San Juan, Kapitulo 8, versikulo 58 hanggang 59. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ayun, ayaw matanggap ng mga antikristo ang sinabi ng Panginoong Hesus, kaya't dumampot sila ng mga bato upang siya'y patayin. Napakalinaw mga kapatid, ang patutuo ng Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang sarili at pinaniwalaan din ito ng mga apostoles at ito nga ang kanilang itinuturo sa atin. Kung ang mga Pariseo noon ay laging sumasalungat kay Kristo na siyang ulo, maging sa modernong panahon, napakaraming mga Pariseo
na sumasalungat sa turo ng Santa Iglesia Katolika na siyang katawan ni Kristo. Ating mababasa sa Efeso 5:23. Upang pasinungalingan na si Kristo ay hindi Diyos. Narito ang kanilang mga argumento. Pakinggan po natin ang mga talata mula sa Biblia na kanilang ginagamit upang pasinungalingan na si Jesus ay hindi Diyos. Basahin po natin ang mga Bilang, Kapitulo 23, versikulo 19. Ang Diyos ay hindi tao upang siya magsinungaling, ni ang anak ng tao upang siya ay magsisi. Sinabi niya at hindi niya gagawin ito, o nagsalita na siya at hindi niya ito gagawin. Mga kapatid, maliwanag po ang konteksto ng talata na ito. Hindi po ito pumapatungkol kay Kristo. Ang konteksto ng talata na ito ay ang pagkuha ni Balak kay Balaam upang sumpain ang mga Israelita. Kahit na tinangka ni Balaam na sumpain ang mga Israelita, ipinagbawalan siya ng Diyos at inatasan na pagpalain lamang sila. Matapos gawin ito, nagalit si Balak, mga kapatid, sa ginawa ni Balaam. Kaya ang resulta ay bumalik si Balaam sa Diyos upang subukang kausapin ang Diyos na payagan siyang sumpain ang mga Israelita. Tumanggi pa rin ang Diyos. Ang talata ng Bilang Kapitulo 23, versikulo 19 ay bahagi ng pagsasalita ni Balaam kay Balak hinggil sa sagot ng Panginoong Diyos. Sinabi niya na ang Diyos ay hindi isang tao na nagsisinungaling o ng anak ng tao na pabago-bago ang pag-iisip. Ang Diyos ay nagsalita ng kung ano ang kanyang sinasalita ay iyon din ang kanyang pinanindigan at ginagawa. Kaya sinabi ng Diyos kay Balaam na pagpalain ang mga Israelita at yun ang ginawa ni Balaam. Yan po ang konteksto ng talata, mga kapatid. Hindi po ito patungkol kay Jesucristo. Okay po? O ito pa, ginamit nila itong Hosea Kapitulo 11, versikulo 9. At sasabihin agad nila, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ayun, basahin natin ang buong talata. Hosea Kapitulo 11, versikulo 9. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo. At hindi ako naparito upang kayo'y wawasakin. Mga kapatid, hindi po ito tumutukoy kay Jesucristo. At wala po tayong nababasa rito na nagsasabi na si Jesucristo ay hindi Diyos. Sabi dito, ang Diyos ay hindi tao. Pero hindi ito nangangahulugan nga na hindi na siya pwedeng maging tao. Kaya mag-ingat po tayo sa kanilang mga lipat-lipat, mga kapatid. Hindi po ito tumutukoy kay Kristo at wala pong sinabi rito na si Kristo ay hindi Diyos. Subalit, ang konteksto po ng talata na ito ay nagpapahiwatig ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya nga, sinabi ng Diyos dito sa Hosea Kapitulo 11, versikulo 8, magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Sibuim? Hindi ito kayang gawin ng puso ko. Kahabagan ko ay nananaig, sabi ng Diyos. Kaya ang konteksto ng talata na ito ay nagpapahiwatig sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Dahil ang Diyos po ay pag-ibig, no? Kaya sinabi niya, kahabagan ko'y nananaig, hindi ito kayang gawin ng puso ko, no? At ginamit rin nila itong Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 2. At ganito ang kanilang pagkasabi, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos kundi tao lamang. Buhay na mga kapatid, basahin po natin ito ng verse, no? Mahilig kasi sila sa chap-chap. Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 2. Ganito ang ating mababasa. Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang pinapasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos, kaluklukang parang Diyos sa gitna ng karagatan. Bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinilit mong abutin ang kaisipan ng isang Diyos. Mga kapatid, ayon sa talata nating binasa, mayroon po ba kayong narinig na sinasabi na si Kristo ay hindi Diyos? Wala, hindi ba? Malinaw po ang pinapatungkulan sa talata na ito ay ang hari ng Tiro at hindi si Kristo. Mahilig talaga sila sa lipat-lipat, mga kapatid. Ano? O ito pang isa. At ginagamit nila itong unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5. Ganito ang kanilang pagkasabi. Dahil may isang Diyos lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao,
ang tao na si Kristo Jesus. Bueno, basahin natin sa isa pang bersyon, unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5. Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Mga kapatid, hindi po sinasabi ng talata na ito na si Jesucristo ay hindi Diyos, no? Bagkus, ito po ang sinasabi ng CCC number 480. Jesus Christ is true God and true man in the unity of His divine person. For this reason, He is the one and only mediator between God and men. Jesus Christ is the mediator of the new covenant. Another way in which Jesus is the one mediator is that He established an everlasting covenant between God and man. Yan po ang konteksto ng talata ng unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5. Hindi po ito sinasabi upang patunayan na si Jesucristo ay hindi Diyos. Mahilig talaga sila mag-twist, mga kapatid, ng salita ng Diyos, no? Kaya mag-ingat po tayo sa kanilang lipat-lipat, no? Yung mga kapatid nating hindi kumakilala sa pagka-Diyos ni Kristo. Ang mga talatang kanilang ginagamit sa Old Testament at maging sa New Testament ay hindi po nalalapat kay Kristo. Hindi po ito applicable kay Panginoong Hesukristo dahil sa Old Testament ay maraming mga taong nagpapakadiyos sa kanilang sarili. Maging sa panahon natin ngayon, maraming mga taong nagpapakadiyos sa kanilang mga sarili, pero hindi po sila Diyos. Ang Panginoong Hesukristo po ay hindi isang taong nagpapakadiyos. Ang ating Panginoong Hesukristo ay isang Diyos na nagkatawang tao. Ayon sa ating nabasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 1, kama 14 at kama 18. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao ayon sa hula ni Propeta Isaias, Kapitulo 7, versikulo 14. Dahil dito, ang Diyos mismo ay magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. At narito ang katuparan sa hula na iyon. San Mateo Kapitulo 1, versikulo 23. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Kaya malaking palpak po, mga kapatid, napakalaking palpak ang kasinungalingan ng ating mga kapatid na humiwalay sa tunay na pananampalataya. Kaya kung may magtanong sa inyo, kung sino ang Diyos ninyo, ay huwag po kayong mag-atubiling sumagot. Ang Panginoong Hesukristo po. Dahil ito po ang sabi ng Panginoon sa San Mateo Kapitulo 10, versikulo 33. Ngunit ang sinumang ikahiya ako sa harap ng mga tao, ay ikahiya ko rin siya sa harap ng aking amang nasa langit. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mag-atubili at huwag nating ikahiyag sabihin na ang Panginoong Hesukristo, siya ang ating Diyos na buhay. Marami pong mga version ng Biblia, original Bible translation, no? Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, I am the living God. Ayon dito sa mga gawa ng Apostoles, mga gawa Kapitulo 4, versikulo 12, sa Kanya lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa tao upang tayo ay maligtas. So, mayroon pa bang iba pang pangalan, mga kapatid? Wala na po, sabi ng Biblia, no? Ito rin ang sinabi ni San Pablo sa taga-Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Ngayon, dumako tayo sa official doctrine ng ating simbahan. In CCC, Article 2, paragraph 430, Jesus means in Hebrew, God saves. The Annunciation, the angel Gabriel gave him the name Jesus as his proper name, which expresses both his identity and his mission. Since God alone can forgive sins, it is God who in Jesus, his eternal Son made man, will save his people from their sins. Mas mainam po ito kung basahin natin sa wikang Tagalog. Ang pangalang Hesus ay nangahulugan sa wikang Hebro, ang Diyos ay nagliligtas. Sa anunsyo, binigyan siya
ng anghel na Gabriel ng pangalang Hesus bilang kanyang tamang pangalan na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakakilanlan at kanyang misyon. Dahil ang Diyos lamang ang maaring magpatawad ng mga kasalanan. Ang Diyos na kay Hesus na kanyang walang hanggang anak na nagkatawang tao, iniligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Bilang karagdagan, basahin po natin ang CCC number 432. The name Jesus signifies that the very name of God is present in the person of His Son, made man for the universal and definitive redemption from sins. It is the divine name that alone brings salvation. And henceforth, all can invoke His name. For Jesus united Himself to all men through His incarnation, so that there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ito po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa San Juan Kapitulo 17, versikulo 11. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, sabi ng Panginoong Hesus. Ganon din ang sinabi ni San Pablo sa taga Pilipos Kapitulo 2, versikulo 10. So ngayon, let's go to the name Christ. According to CCC 436, the word Christ comes from the Greek translation of the Hebrew Messiah, which means anointed. It became the name proper to Jesus only because He accomplished perfectly the divine mission that Christ signifies. Mga kapatid, binigyan po ang Panginoong Hesus ng proper name na Jesus, at dahil ang mga tao noon ay wala pong apelyido, kaya upang mapaiba ang ating Panginoong Hesus, binigyan siya ng isa pang pangalan na Kristo, upang ang Hesus na ito ay hindi po mapagkamalang si Hesus na iyong kapitbahay. Kaya naging Jesus Christ ang buong pangalan ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba mga kapatid? Amen! Napakaganda po ng ating tinatalakay ngayon kung sino ang Diyos nating mga Kristiyanong Katoliko. Walang iba kundi ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yan po ay ayon sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Ipagbunya natin ang misteryo ng ating pananampalataya. At hanggang dito na lang muna mga kapatid, at naway makilala rin ninyo ang tunay na Diyos na buhay at siya'y manahan sa inyong mga puso. At huwag pong kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel natin ito at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa susunod pa nating mga video uploads. God bless us all. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.